Hey there mga my loves, Virgo! Thank you so much for always staying here with me in this channel. So bago natin simulan ang pag-check ng energy na ito for you guys, reminders na hindi ito for all of you ha, kaya naman just take how this resonates into your situation. At syempre wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you're all welcome here mga babes. Just take how this resonates and please apply this into your own unique situation. So for today's content, we're gonna take a look at how does this person connecting to you energetically. Pwedeng may specific person ka on your mind. You're thinking about this person here for quite some time, pero pwede rin namang hindi. Pero makukuha natin yung energy na strongly connected sa'yo. Yan, no? Kung sinong energy yung clinging sa energy mo or nagiging clingy, we're gonna take a look at that and how do you view this person here as well. What is the mutual energy of this connection or situation and what would be the blockage and possible outcome in the future. So let's go ahead and check out. So Spirit and Angel Guides, Archangel Michael, thank you so much. This is for Virgo. This is for my Virgo people. Please, can you please show us? How does this person views my Virgo here? Paano po nakikita nitong person na to, si Virgo? How does this person views my Virgo here? What about Virgo? How does Virgo views this person? How does Virgo views this person here? What is the mutual energy coming from the both of them? Mutual energy po coming from Virgo and this person that he or she is dealing or connecting with energetically, spiritually. What is this blockage, challenge, might be issues concerning or humaharang dito sa connection nito, and what is the possible outcome? Okay, so let's go. So Virgo, this person is viewing you as this chariot card right here. So nakikita nitong person na to mga babes, no, na ikaw to na maaaring nilalayuan mo siya. It's like this person here feels like iniiwasan mo siya. Umaalis ka dito sa connection, no? Parang ikaw to na hindi ka nagbibigay ng atensyon sa kanya, pwedeng hindi kayo nag-uusap, or tuwing gusto niyang kausapin ka rito, pwedeng umiiwas ka, lumalayo ka, ay, kasi may gagawin pa pala ako. So this person feels like iniiwasan mo siya, no? Nararamdaman niya ito energetically, no? Siguro tinatanggihan mo every time na magbibigay siya rito ng something para sa'yo. Okay, this could be an energy here na pwedeng new to you guys. I'm also picking that up. Pero pwede rin naman that this person here could be already in your life. Just take how this resonates. Pero, in general, nararamdaman niya, no? At naiisip niya at the back of his or her thoughts na lumalayo ka, iniiwasan mo siya. Yan, no? Ikaw to na parang gusto mo magmadali rito, na parang naaalibad ba rin kapag nandyan siya, ganun yung pakiramdam niya. Yung parang hindi ka makatagal ng ilang minuto, no, nakasama mo siya, no, sa isang area. Parang ikaw to na gagawa at gagawa ka ng paraan, no, para makaalis ka rin sa sitwasyon kung saan nandun din siya. You know what I mean? Kunwari meron ditong parang grupo-grupo, no, kunyari, grupo-grupo kayo, no, team building ito, kunwari, katrabaho mo siya, no, at partner kayo, no, gumagawa ka ng dahilan, kunwari, alam ko kasi masakit yung tiyan ko, be. Pwede bang wag mo na ako i-join dyan sa game yan, no? So, iniisip niya dito na umiiwas ka, no? Pero maaaring meron rin siyang napapansin sa'yo rito, kaya niya yan naiisip, no? Nararamdaman niya rito yung aura mo, no? So, parang hindi lang ito basta hinala, no? Kundi talagang yung mga kinikilos mo, no? Ramdam niya na pwedeng ayaw mo sa kanya, hindi ka interesado, or sadyang hindi mo lang siya bet. Yan, no? So, nakikita ko rito, no, na ikaw to na pwedeng um, gumagawa ng paraan, no, para makaiwas ka or makalayo ka sa sitwasyon. Okay? Lalo na kung ando dun din siya, no, sa isang sitwasyon na yun. So, tingnan na natin, no, alamin na natin dito, no, paano mo ba binuview tong person na to? Yan, at saka ba't kanya-ganyan tingnan na parang lagi ka nagmamadali?
kapag nandyan siya, no? Parang, eh, eto meron pa ako ditong ekstrang ulam kasi marami yung niluto ko rito. Ay, pasensya ka na hindi ako kumakain yun eh. Yan, no? Kahit kumakain ka naman talaga nun, no? So, maaaring meron kang mga kinikilos at ginagalaw, no, na parang feeling niya ramdam niya, ayaw mo sa kanya. Yan, no? And you're viewing this person here, tignan natin kung tama siya. Okay, as this King of Wands energy. Oh, so alam mo na may gusto siya sa'yo, alam mo na yung atensyon niya, no, ay ikaw ang kanyang gusto, no? Nakikita mo siya na parang pag gusto niya, no? Nakikita mo siya rito na wala siyang bagay na hindi gusto niyang makuha rito. So, pwedeng nakikita mo rin siya as someone here who is greedy. That's what I'm sensing, no? You are seeing this person here na parang boss-bossan siya, no? Yung parang siya yung klase ng individual rito, no? Na parang gusto niya makuha yung mga bagay or kahit na tao or attention no rito. Parang ikaw, hindi ako ganun, no? Pag ayaw ko sa'yo, parang ganun ka Virgo, no, sa kanya rito. And whoever this individual is, you're viewing this person here as someone na nakukulitan ka. Kasi alam mo kasi yung King of Wands energy, yan ang energy ng isang individual kung saan go-getter yan. So, hindi talaga yan sumusuko. Kapag gusto niya isang bagay, pinupurso niya yun na makuha or mabili kung yun ay bagay or pangarap, no? Lalo na when it comes to a person, hindi mo basta-basta mga babes, no, baliin ang atensyon ng isang King of Wands, lalo na kung ito ay may kinalaman sa love. Kasi kung nakikita ka niya as ikaw yung gusto niyang i-pursue, then ikaw yung gusto niyang i-pursue. Which is, alam mo yun, I think kilala mo na siya. No? Or if this is a new guy or new girl right here for you guys, for others of you, nakita ko dito na parang nayayabangan ka sa kanya. Parang pinapahiwatig ko na nga sa kanya na ayoko sa kanya, lapit pa rin siya ng lapit. Parang ikaw to na ako na nga yung umiiwas, pinaparamdam ko na nga kasi hindi ko nga kayang sabihin sa kanya na hindi ko siya gusto eh. Ano ba yan, manhid ba siya? Parang wala ba siyang sariling pakiramdam? Parang ganun ka, na parang ano, slow ba siya? Hindi ba ma-pick up yun? Ayoko sa kanya. Yan. So, maaaring hindi mo nga talaga siya bet. So, tama siya na iniiwasan mo nga siya dito kasi nayayabangan ka sa kanya. And this could be a boss, okay? No, sorry, no, gumalaw. Nasa kalsada kasi tayo. Sa kalsada na greedy. Nasa gilid naman tayo mga babes. So, yan, no. Kalsada. So, yun nga, no, going back here, nakikita ko rito, Virgo, no, na nayayabangan ka sa person na to, no, at yung iba pwedeng literal na boss mo siya, or isa siya ritong business owner, pwedeng sa trabaho mo or sa pinagtatrabahuhan mo rito, no, or someone here who is owning ang sarili niya ritong negosyo. Yan, that doesn't have to be, pero could be entrepreneur or someone in a higher position. So, tinan natin yung mutual energy ninyong dalawa. Ano ba tong mutual energy ng connection na to? You've got here this Four of Wands. Ooh, and the blockage is this. Yeah, Queen of Swords. So, nakikita ko dito mga babes, no, na lumalabas yung Four of Wands as your mutual energy in this connection. Why? Kasi parehas kayo nag-i-embodies na matigas kayo when it comes to decision making. You're both firm, you're both sigurado, you're both adamant, no? You're both sure in taking a step in whatever it is that you want. Yun yung parehas ninyong energy na tinataglay, ini-embodies, pero nagkakasalungat dahil ang blockage ay Queen of Swords energy. Parehas kayo rito nagmamatigas. There's resistance. Gusto ka niya, ayaw mo sa kanya. Okay? So, pwedeng may iba kang dahilan, no, maliban din doon, I mean, sa nayayabangan ka because he or she is greedy, because he or she is what's this? Ayaw kang tigilan, ayaw mo naman sa kanya, no? Parehas, mga babes, no, na ini-embodies ninyo yung pagiging firm. Gusto kanyang i-pursue, pero ikaw, dahil ayaw mo sa kanya, paninindigan mo yung desisyon mo. Okay? I'm seeing you cutting off right here this person. Like, ayoko na nga siyang kadil. I'm making a final decision. Hindi ko siya bet. Tsaka ayokong, it's like you know who you want na papasukan sa buhay mo. And it's like you know what you want, no? Na meron ka sa iyong life. Yan, no? This is you, no? You want
as well to get married or to have a relationship. Pero hindi mo kasi yan nakikita with this person kung sino man ito, no? Pero this person, okay, kagaya mo, nagmamatigas rin siya rito kasi ikaw yung gusto niya. So nakikita ko siyang pinupurso ka pa rin. Yan, no? Kasi this person wants marriage to you. So nangyayari rito, para kayo ritong naghahabulan. Desidido siyang ipurso ka, samantalang ikaw, desidido ka rin, no? Naiwasan siya rito, yun nakuha ko rito, no? And with this Queen of Swords energy as the blockage, yun nga, no? Hindi kayo parehas rito. May clouds rito in the background, which is yun yung nagiging harang, no? Hindi ito basta-basta makahawi because this is the nimbus clouds. Oh, science yun, oh, di niya pinag-aralan. Oh, lagot kayo sa teacher niyo, di ba? Kapag ka maganda yung panahon, cirrus or cumulus clouds, di ba? Cumulus clouds, no? Pero kapag ka mga babes, no, paulan na cumulus nimbus, nag-lecture. So dito, cumulus nimbus, no? Kasi alam mo, para kayong nagka-clash nitong person na to, no? So tingnan natin kung mangyayari rito, no? In the future, kung ganito yung nangyayari. Pares kayong may resistance dito. Ayaw ninyo magpapigil, no? Pero hindi kayo nagkakaisa sa desisyon na ito. Okay? Kasi gusto niya, no, na magkaroon rito ng mas malalim na connection sa inyo samantalang ikaw, kung boss mo to nakikita kitang umaalis, mag-iiba ka na lang ng trabaho or baka mag-business na lang yung iba sa inyo. Yes, that's your case. The possible outcome in this reading of yours is this C, Three of Swords. May masasaktan talaga dito. And I do get, siya yung masasaktan. Kasi, desidido ka rin eh. No? Hindi mo naman pwedeng ipilit yung isang bagay no, na mangyari. No? Hindi porket gusto ka niya, hindi porket malinis yung intention niya sa'yo or gaano pa siya mga babes, no? Kapursigido at responsable sa buhay. Kung ayaw mo sa kanya, ayaw mo talaga sa kanya. Di ba? At the bottom of the deck, see, the High Priestess. You're listening here into your intuition. Okay? It's like for you, this person isn't the right one for me. It's like for you, yan, bakit ako mag invest ng time and effort with this person? Okay, just because gusto niya ako? Yun na lang ba yun? This is you kasi na alam mo yung mga gusto mong gawin in life. Sigurado ka sa mga next mong moves, no? At pag gumagawa ka ng decision, binabase mo talaga sa intuition mo. Kasi, this is you mga babes, no? Ayaw mo sana siyang masaktan. Kasi tahimik ka lang eh. Kaya nga ang ginagawa mo, iniiwasan mo na lang siya, no? Not being directly na sinasabi mo na, kasi alam mo, di kita gusto. Pero yung iba siguro sa inyo, no, pwedeng sinabi niyo yun sa kanya once. Okay? Pero, pursuer kasi to eh, no, yung King of Wands energy. So, nakikita ko rito, no, at the end of the day, see, there's still a heartbreak here. Meron pa rin masasaktan dito. And I think this person here yung masasaktan because you're gonna choose to walk away and cut him or her Queen of Swords energy. Kasi yan yung nararamdaman mo. Yan yung sinasabi ng intuition mo. Yan, no? Hindi ako magiging masaya with this person, so I'm moving forward. Hindi pa siya yung taong nakalaan for me, so I'm gonna move forward. Yan, no? At saka parang ikaw to, no? Mararamdaman ko yon. I'm gonna feel it. No, I'm gonna feel it when the right person comes along. Of course, you will do, honey. Okay? You will. Okay? So, thank you so much, Virgo. I love this, no? Kasi mukhang sigurado kayo sa desisyon ninyo. At ang maganda, hindi lang kayo nakabase sa inyong isipan at saka sa inyong heart, no? Kundi there's balance in intuition. Okay? Most likely, you're using the intuition talaga in making decisions. So, thank you so much, Virgo. Sana ngayon love and life. And